What's up mga Oni-chan? Welcome sa Chapter 89 manga review ng Mushoku Tensei at ipagpapatuloy natin ang napag-iwanan ng Chapter 87 kung saan nananatili na sa bahay nila Rudeus sina Aisha at Norn. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Shoutout din sa mga tropa natin dyan sa comment section. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudeus sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa Kingdom of Ranoa. Ipinakita dito na nagja-jogging ang ating bida sa umaga. Pagkarating niya sa bahay nila ay nakita niya si Bodyguard na nakatayo sa harapan ng kanilang pinto. Kinausap niya ito at sinabi na hindi niya alam na nandun pala to at bumati ng good morning. Pagkatingin niya sa tinitigdan ni Bodyguard ay nakita ni Rudeus na nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin kay Ruijerd na nanlilisik din ang mga mata. Nagkatitigan ng dalawang ito at tila may galit sa isa't isa at mukhang magsusunggaban bigla. Nung sinubukang magsalita ni Rudeus ay narinig siya ni Bodyguard kaya napalingon ito. Di nagtagal, tinalikuran ni Bodyguard sina Rudeus at sinabi na, so ganun pala yun. Naglakad na ito papalayo kaya nagtaka si Rudeus. Sa isip niya ay sinasabi niya na nakakagulat naman yun. Laging nakatawa iyon si Bodyguard kaya yung makita daw na gloomy yun ay kakaiba. Pagkalingon naman niya kay Ruijerd ay nakita niya na tila naka-poker face din ito at mukhang tense. Tinanong ni Rudeus kung meron bang nangyari sa kanilang dalawa ni Bodyguard. Sinabi naman ni Ruijerd na matagal na panahon na ang nakalipas. Napaisip naman si Rudeus nung sinabi yun ni Ruijerd at ibig sabihin daw ba nun ay during the Laplace War? Nung ang mga super tribe ay ginamit ang Demon Spears na galing kay Laplace na nagsani ng pag-atake nila sa kanilang kalaban at kakampi. Wala daw masyadong alam si Rudeus tungkol sa side ni Bodyguard pero since pumunta daw siya sa taon na iyon ay marami nang ginawa si Bodyguard para sa kanya. Sinabi naman ni Ruijerd na wag mag-alala si Rudeus at hindi niya binabalak na labanan si Bodyguard. Napangiti naman dito si Rudeus habang sinasabi ng narrator self niya na it was a blind spot. Kilala daw si Bodyguard bilang isang tao na magaling makisama sa kahit sinong tao. Sa sumunod na eksena ay kumakain na sila Rudeus, Ruijerd, Sylphie, Aisha at Norn ng kanilang almusal. Tuwang-tuwa si Sylphie dahil magaling gumamit si Aisha ng kanyang fork and knife habang si Norn ay inaantok lang sa gildly. Di nagtagal ay natapos na si Ruijerd kumain at ibinaba na ang kanyang tinidor. Nagpasalamat siya sa kanila sa pagkain at kinakailangan niya na daw umalis. Napagdisyonan nila Rudeus sa samahan si Ruijerd hanggang sa town's gate. May napansin naman si Ruijerd na humawak sa kanya at lumalabas na si Norn iyon at kita sa mukha nito na ayaw siya nun paalisin. Napangiti naman dito si Ruijerd at di nagtagal ay nagpaalam na siya sa kanila. Tuwang-tuwa na sinabi ni Aisha dito na maraming salamat sa tulong ni Ruijerd. Pinaalalahanan naman ni Ruijerd si Aisha na wag nilang pahirapan si Rudeus kung saan sumang-ayon naman si Aisha. Si Norn naman ay kala mo na iiyak nang tinatawag si Ruijerd. Piniliwanag naman ni Ruijerd na kumalma lang ito at magkikita naman sila ulit. Biglang sumigaw si Norn na gusto niya ding umalis kasama si Ruijerd. Binigyan naman ito ng headpat ni Ruijerd upang pakalmahin. Umiyak dito ang ating iyaking karakter sa lungkot. Sinabi ni Ruijerd na pwede naman na itong umasa kay Rudeus simula ngayon. Nagrason naman si Norn na sinapak ni Rudeus yung tatay niya tapos yung babaeng nasa tabi niya ay iba daw sa dati nung kasama. Hindi niya daw sila mapagkakatiwalaan. Kita naman dito ang nabibiglang mukha ni Rudeus. Pinaliwanag naman ni Ruijerd na napag-usapan na nila Rudeus sa tatay nila yon at pareho na silang nagsisi sa nangyari. At yung isa naman daw ay business between a man and a woman. Hindi daw unfaithful ang kanyang kuya kung ayun yung iniisip ni Norn. Tinanong ulit ni Rudeus kung ano yung pangalan ni Sylphie at dito kung saan agad naman yung sinagot ni Sylphie. Sinabi ni Ruijerd ay pagkakatiwala niya sa kanilang dalawa ni Rudeus yung dalawang batang yon. Tuwang-tuwang sumang-ayon naman dito si Sylphie. Di nagtagal, nagpaalam ng muli si Ruijerd at magkita na lang daw silang muli. Umiiyak pa din dito si Norn habang pinapanood si Ruijerd na umalis. Tinanong naman ni Rudeus yung dalawa kung gusto na nilang bumalik sa bahay. At sa sumunod na eksena, pagkabalik nila sa bahay ay sinabi ni Aisha na pag-usapan nila ang mangyayari doon. Binigyan ni Aisha sila Rudeus ng tsaa at tinawag si Rudeus na my dearest big brother habang si Sylphie naman ay his most lovely wife. Habang binibigyan din ni Aisha si Norn ng tsaa, ay pinapaliwanag ni Sylphie kay Rudeus na tinulungan din siya ni Aisha sa breakfast nila kanina at mukhang nakabisado na daw nun yung lahat ng cupboards at kung nasan yung tea leaves. Sinabi naman ni Rudeus na bahay din yun ni Aisha kaya wag daw itong mag-hesitate na mag-relax.
Sobrang formal naman na pinaliwanag ni Aisha sa kanyang dearest big brother na salamat pero kahit na pamilya sila ay bahay iyon ni Rudius, kaya masaya siya na tumulong sa housework at sana daw ay ipaalam nila sa kanya kung kailangan nila ng tulong. Nung sinubukang gayahin ni Rudius yung pagsasalita ni Aisha at tinawag itong his dearest sister at tinanong kung pwede bang tigilan na nun yung ganong pagsasalita, sinabi dito ni Aisha na paano daw siya titigil sa ganong tono kung yung superior niya ay kinakausap siya ng napakagalang. Agad namang binago ni Rudius yung tono niya at agad din namang nagbago si Aisha at sinabi nito na pero depende daw sa occasion ay magsasalita ulit ito politely. Napa, my God, this kid is solid, si Rudius. May inilabas naman si Aisha na box at sinabi daw sa kanya ng tatay nila na ibigay iyon kay Rudius. Pagkabukas ni Rudius ay tinatanong niya kung ayun daw ba yung pera para sa immediate expenses at tinutukoy ni Paul sa letter. May nakita ding letter si Rudius sa loob ng box kaya tinignan nila yon. Nagkomento siya na pareho lang yung laman ng mga yon sa nakuha niya nung nakaraan eh. May napansin naman si Sylvie na meron pang isa at galing daw yon kay Lilia. Pinasa nila iyon at sinabi ni Lilia dito na ang tagal nilang hindi nakikita ni Rudius at kinongratulate siya nito sa pagpasa niya sa academy. Aware daw si Lilia na nasabi na yung impormasyon na ito sa kanya pero nalocate na nila yung lugar kung nasaan si Zenith. Nag-alala daw siya kay Paul kaya napag-decision na niyang sumama sa rescue mission at bilang resulta kahit na masakit yon para sa kanila ay iniwan nila yung mga kapatid niya sa pangalaga ni Rudius. Naisip nilang iwan yung mga bata sa pamilya ni Zenith sa milisyon pero dahil isa daw siyang concubine at pati si Aisha at si Norn naman ay hindi maganda ang relasyon sa lola nila, ang alam niyang pinakamagandang piliin ay si Rudius. Naisip ni Rudius na devout follower si Zenith ng Milis religion kaya mahihiya si Lilia kung pumunta sila sa bahay ng lola nila at hindi naman nila pwedeng iwan lang si Norn doon. Dagdag dito ni Lilia ay sinulat niya daw doon ang important points sa studies nila at pati na rin kung paano sila asikasuhin base sa kanilang personalities. Una daw ay itong si Aisha. Umaattend daw ito sa school kasama si Norn sa milisyon. Kaya daw nitong magbasa, magsulat, mag-calculate, mag-aral ng history at geography at kayang gawin ng general housework. Nag-aaral din daw ito ng water god style at beginner level pati na rin ng foundations of the 6 basic types of magic. Gayon pa man daw ay medyo nagiging mayabang ito kaya maging strict daw si Rudius doon. Si Norn naman daw ay mahirap man sabihin para sa kanya pero yung progress daw nito ay below average lahat. Madalas daw itong kino-compare kay Aisha sa school kaya nalulungkot daw ito. Kaya tartuhin daw ito ni Rudius ng may kabaitan. Sigurado daw na makikita nila si Zenith at dadalhin niyon sa kanya. Sa huli ay nagpasalamat na si Lilia sa liham dahil sa pagtulong ni Rudius at nagpasalamat din si Rudius sa isip niya sa binigay na instruction manual ni Lilia. Matapos basahin yung liham ay hinanap niya kung meron din bang liham si Roxy para sa kanya kung saan wala siyang nakita. Humingang malalim si Rudius at winelcome muli sina Aisha at Norn at pinaliwanag na kahit na magkakapatid sila ay ngayon lang sila nagkasama-sama sa isang bahay. Sigurado daw siya na may mga bagay na hindi pa nila naiintindihan pero sa ngayon ay magkasundo muna sila kung saan natutuwang sumang-ayon naman si Aisha habang si Norn ay ayan. Sinabi ni Rudius na alam na daw nila iyon dahil kay Paul pero kapag nakapag-settle na silang dalawa ay papasok na ulit sila sa school. Napa, what? Dito si Aisha. Dahil doon ay tinanong ni Rudius kung hindi ba ito masaya kung saan pinaliwanag ni Aisha na wala na siyang matututunan sa school at nagsumikap siya para mabantayan niya si Rudius at gusto niya daw itong alagaan. Naisip ni Rudius na bilang may experience ng pagiging shut-in ay sa tingin niya ay okay lang kung hindi na sila mag-aral. Pero pinagkatiwala daw sa kanya ni Paul na pag-aralin yung dalawa so ayun. Sinuggest ni Rudius na subukan ni Aisha na kunin ang Magic Academy exam at pagdedesisyonan daw nila yon base sa resulta nun. Nag-iba naman yung itsura dito ni Aisha tila confident na sumang-ayon. Just in case din naman daw ay bakit hindi daw subukan ni Norn yun. Sinabi naman ni Norn na baka daw ay mag-fail siya. Natuwa naman si Rudius na kinausap na siya nun at sinabi na okay lang yon at kahit sino ay makakapasok sa school na yon kung may pera. Tila may nagpairita kay Norn nang marinig niya yon at agad daw sumigaw na ayaw niyang pumunta sa school na ginagawa yung ganong bagay. Nagalit naman si Aisha dahil sinigawan ni Norn yung kuya nila. Sinabi ni Norn na narinig naman ni Aisha yung sinabi ni Rudius na subukan at makapasok gamit ang pera. Nagkomento naman si Aisha na kasalanan naman ni Norn na hindi yun marunong mag-aral. Sinabunutan ni Norn si Aisha at sinabi na kaya niya. Kung saan tinulak ni Aisha si Norn at sinabi na di gawin mo. Nagsimulang mag-away yung dalawa at sinabi ni Aisha na simula pa dati ay sumisigaw na si Norn kapag hindi nito nagugustuhan yung mga bagay habang si Norn naman ay sinasabi na si Aisha yung nagsabi ng mga unreasonable na bagay kay Ruijerd.
Kakaibang kalmado naman si Rudius dito habang nangyayari yun at iniisip na ganun lang dapat yung away. Si Sylvie naman ay alalang-alala at sinabihan si Rudius na patigilan na nito yung dalawa. Nung sinabi ni Rudius na tumigil na silang dalawa, ay tila may gumapang sa spine ng magkapatid at agad na napatigil. Pinaliwanag ni Rudius na ang pangit ng paglabas ng sinabi niya. Ang ibig niya daw sabihin ay as long as kaya mong magbayad ay kahit sino ay may chance na makapasok sa school na iyon regardless sa iyong race, status o level of talent at hindi lang parang pwede mong ipilit ang iyong sarili doon gamit pera. At kung naaalala daw nila si Roxy ay nag-aral din yun sa academy. Marami daw silang matututunan doon. Dagdag niya pa para kay Norn ay baka may mahanap pa daw itong magustuhan niya doon. Habang iniisip ni Rudius kung nag-resonate ba ng maayos yung gusto niyang sabihin dito ay sumang-ayon si Norn. Di nagtagal, tumakbo ito papunta sa kwarto habang sinasabi na mag-e-exam din siya. Nirita naman dun si Aisha. Sa isip ni Rudius ay sinasabi niya na talagang isang difficult child si Norn. Sinubukan naman siyang kausapin ni Aisha at kesyo hindi daw ba ay hindi gusto ni Rudius yung mga batang hindi nakikinig. Sinabihan ni Rudius si Aisha na tigilan na nito yung pakikipag-usap kay Norn na para bang minamaliit nito yon. Nagdahilan naman si Aisha na hindi naman daw kasi nagsusumikap yung si Norn. Pinaliwanag naman ni Rudius na hindi man nagsusumikap si Norn sa mga mata ni Aisha pero sinusubukan pa rin ni Norn ang lahat ng makakaya noon sa sarili ng paraan. Nakapaut naman na sinabi ni Aisha na kung gayon ay magiging maingat na siya. Matapos yun ay sinabi ni Rudius na pwede na itong umalis at kakausapin niya si Sylvie. Sumang-ayon naman si Aisha at nagkomento na makipaglandian si Rudius hanggat gusto niya kung saan umokay na lang si Rudius. Sa sumunod na eksena, sinabi ni Rudius kay Sylvie na wala siyang ideya kung paano mag-isip yung mga batang nasa ganong edad. Mukhang gusto lang daw ni Aisha na maging maid. Nung tinanong ni Rudius kung ano yung tingin ni Sylvie doon, ay piniliwanag nito na medyo naiiwanan niya na yung housework kaya matutuwa daw siya kung tutulungan siya ni Aisha. Hindi naman daw necessarily kailangan ni Rudius na papuntahin sila sa school sa tingin niya. Baka daw ay mas nakakamangha pa iyong si Aisha kaysa sa iniisip nila at sigurado magiging okay lang iyon regardless kung papasok o hindi iyon papasok sa school. Sa tingin niya daw ay yung problema ay si Norn. Parang anxious daw iyon matapos mahiwalay kay Paul at Lilia kaya dapat daw ay alagaan nila iyon mabuti. Inisip naman ni Rudius na naisip niya namang tratuhin yung dalawang iyon ng magkaiba at totoo naman na merong gap sa abilities ng mga yon. Una daw ay gusto niyang subukan ng dalawa yung exam at pagkatapos nun ay susubukan nilang bigyan ng freedom si Aisha sa kung ano yung gusto nitong gawin at si Norn naman ay gumawa ng sariling landas. Matapos yun ay nagpasalamat si Rudius kay Sylvie at medyo na-short niya daw iyon ang dahil sa kanya. Wala daw talaga siyang masyadong alam sa babae kaya sana daw ay tulungan siya ni Sylvie kung saan sumang-ayon si Sylvie. Sa uli, sinabi ni Rudius na sigurado namang may ma-figure out sila doon. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, anong paraan kaya yung gagawin ni Rudius upang mapagkasundo yung dalawa? Mauunawaan kaya ni Paul kung hindi niya napag-aralin si Aisha? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?